or female artist of the year would be Britney Spears. And the People's Choice for favorite pop artist goes to... It's Britney Spears! Want to do for a career? It was probably when I was on the Mickey Mouse Club that Ano ang nangyari sa pop princess na si Britney Spears? Marami ang naganap sa kanyang buhay na nakaapekto sa kanyang career noong 2008. Si Britney Spears ay talaga namang hinangaan ng maraming tao sa buong mundo. At sa videong ito, matutunghayan natin ang totoong buhay ng girl pop icon na si Britney Spears. Si Britney Spears ay ipinanganak sa Macomb, Mississippi noong December 2, 1981. Siya ay pangalawang anak nila James Parnell Spears at Lune Irene Bridges. Ang kanyang mga kapatid ay sila Brian James Spears at Jamie Lynn Spears. Si Britney Spears ay isang singer, songwriter at dancer mula sa Estados Unidos. Talaga namang napaka-iconic ni Britney Spears mula 90s hanggang 2000s era. Ang ina ni Britney Spears ay isang school teacher at ang kanyang ama ay isang building contractor. Lumaki si Britney Spears sa Kentwood, Louisiana. Si Britney Spears ay nabinyagan bilang isang Southern Baptist pero kalaunan siya ay nag-aral ng Kabbalah na isang ancient Jewish occult tradition noong siya ay lumalaki. Noong 2021, nagpahayag si Britney Spears na siya ay nag-convert sa simbahang Katoliko at noong 2022 ay nagpahayag siya tungkol sa kanyang opinyon sa relihiyon at sinabi niya na hindi na siya naniniwala sa Diyos. Sa makatuwid, isa na siya ngayong atheist. The main thing I to this day, I kind of stopped believing in God at that time because I didn't know how they could have 40 people leave my house a day and me work from 8 to 6 at night. Sa kadahilan ng kung totoo daw na may Diyos ay hindi hahayaan ng Diyos na mangyari sa kanya ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Tinalikuran ni Britney Spears ang simbahang Katoliko dahil di umano sa kung paano siya tinrato ng kanyang mga anak at pamilya sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang anak at dating asawa ay ipinagtanggol ang mga ginawa ng kanyang ama noong siya ay sumasailalim sa conservatorship. At pakiramdam niya ay inabando na siya ng kanyang mga mahal sa buhay. At tungkol sa conservatorship ni Britney, tatalakayan natin yan maya-maya. Sa edad na 3 taon pa lamang ay nakitaan na ng talento sa musika si Britney Spears at nagsimula na din siyang sumali sa mga dance lessons sa kanilang lugar. At ang unang professional na performance ni Britney Spears ay para sa isang lead role ng Tina Denmark para sa Broadway musical na Ruthless. Kalaunan ay lumabas siya sa mga commercials. Pumirma ng kontrata si Britney Spears sa Jive Records 2 linggo matapos niyang mag-audition. Nakatrabaho niya ang producer na si Eric Foster ng 1 buwan at hinasa ni Eric Foster ang kanyang singing voice para bumagay sa mga projects. Kalahati ng unang album ni Britney Spears ay nirecord sa Stockholm, Sweden. Natamo ni Britney Spears ang kasikatan mula sa debut album niya na Baby One More Time na nirelease noong 1999 at agad itong namayagpag sa number 1 sa USA Billboard 200. Nakabenta ang album ng 10 milyong kopya sa loob lamang ng 1 taon at ito ay naging largest selling album para sa isang teenage artist. Humarap din si Britney Spears sa mga pamumuna dahil sa kanyang mga napipiling estilo ng mga pananamit sa kanyang mga music videos, gaya ng nakasuot siya ng school uniform. Pero sa kabila ng mga batikos, naging pop sensation si Britney Spears na merong 6 na number 1 albums sa Billboard charts. At ang mga pangbabatikos kay Britney Spears ay hindi pa natatapos. Napuna din si Britney Spears tungkol sa kanyang pananamit sa isang magazine photo ng Rolling Stones magazine. Nakapost siya sa isang kwarto na parang pang teenager
pero sexy ang pananamit niya. Inakusahan siya ni Adam Sternberg ng sexual doublespeak. Aniya, ang mga pananamit ni Britney Spears ay hindi tugma sa mga sinasabi niya. Bagamat hindi tanggap ni Britney Spears ang sexy na persona na binigay sa kanya, ngunit ang media mismo ang nagbibigay sa kanya ng sexy na imahe. At nang dahil sa mga pinagdadaanan sa buhay ni Britney Spears ay nabuo ang Free Britney movement na lumaganap online na nagbibigay liwanag tungkol sa usapin ng conservatorship. It has led to a powerful and unexpected whirlwind that the Free Britney movement is credited for. A crusade of fans advocating for. Ngunit, ano nga ba ang conservatorship? Ito ay isang legal arrangement para sa mga taong wala sa hustong pag-iisip at nililimitahan ang kanilang mga personal at financial na decision. Sumailalim si Britney Spears sa conservatorship mula pa noong 2007 at ang may kontrol ay ang kanyang ama na si Jamie Spears, at sa kabila ng pamamayagpag ng kanyang career ay wala siyang kontrol sa kanyang musika, career at mga ari-arian. Nililimitahan din ng conservatorship ang kanyang kalayaan sa paggastos, makipagrelasyon, pati na rin sa pagboto. At noong November 12, 2021 ay nagwakas na ang conservatorship ni Britney Spears at ngayon ay may kontrol na uli siya sa kanyang mga ari-arian at pera na humigit kumulang $60 million. At ang lawyer ni Britney Spears na si Matthew Rosengart ay naglabas ng subpoena para maimbestigahan ang kanyang ama at dating management agency na TriStar kung paano nagastos ang pera ni Britney Spears habang nasa conservatorship. Gaya ng ibang tao, may active na love life din si Britney Spears. Ang pinagkaiba lang ay laging nakabantay ang media, lalo na ang mga paparazzi sa buhay niya. I just don't like it when you get in my way of my pictures. Oh, okay. Sorry about that, Why don't you Brittany. take one I'm right a now? person just like you. Why don't you take one right now? Can you take a picture? Maraming beses siyang inakusahan ng panloloko sa mga nakakarelasyon niya at pumapasok sa bagong relasyon bago pa man matapos yung nauna. Ngunit, ang lahat ng ito ay haka-haka lamang, at sino ba naman tayo para manghusga kung totoo ba ang mga ito o hindi? Ang unang nagpatibok sa puso ni Britney Spears ay ang miyembro ng pop boy band na NSYNC noong 90s na si Justin Timberlake. Nagsimula silang mag-date noong 1999 hanggang 2002. Sa kasawi ang palad ay agad itong nagwakas. Matapos nilang maghiwalay, naglabas ng solo single si Justin Timberlake na Cry Me a River na di umano ay tungkol sa breakup nila ni Britney Spears. At noong 2004 ay ikinasal si Britney Spears sa kanyang kababata na si Jason Alexander, ngunit hindi rin ito nagtagal. At noong January 3, 2024, naglabas ng pahayag si Britney Spears sa kanyang Instagram na siya ay hindi nababalik sa music industry. Pinabulaanan niya ang mga haka-haka na may ginagawa siyang bagong album, kaya nilinaw niya na hindi na siya babalik sa industriya ng musika. Sinabi niya na hindi totoo ang mga kumakalat na sabi-sabi sa kabila ng mga balita ng pagkakaroon ng mga collaborations sa iba't ibang mga artists gaya nila Charlie XCX at Julia Michaels. Sinabi ni Britney Spears na nagsusulat siya ng mga kanta para sa mahigit 20 na mga artists at itinuturing niya ngayon ang sarili niya bilang isang ghostwriter. Mula nang matapos ang 14 na taon ng conservatorship noong 2021, sinabi niya na masaya siyang nagsusulat para sa iba. Ang huling kanta ni Britney Spears ay isang duet kasama si Elton John na nilabas noong August 2022. Bagamat ang naging buhay ni Britney Spears ay tila pangarap lang para sa iba, naranasan niya ang kasikatan na umabot sa halos lahat ng sulok ng mundo sa batang edad pa lamang at naging isa sa mga pinakasikat na muka sa buong mundo. Ay naging masalimuot din ang kanyang buhay dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya.
Nakakalungkot na habang tayo ay humahanga sa tagumpay na naabot niya na tila panaginip lang para sa atin, ay mistulang bangungot pala yun para sa kanya at yun ay hindi natin alam.